Magandang araw po mga ma'am at sir. Welcome back to my channel. Today ay pag-uusapan natin ang isang kamangha-manghang kwento ng isang pusa na nakarating mismo sa kalawakan. Ito ang kwento ng isang pusang gala sa mga kalsada ng Paris. Walang pangalan, walang tahanan. Katulad ng isang normal na pusa na pagalagala sa kalye. Araw-araw, naghahanap lang siya ng pagkain at isang mainit na lugar para matulog. Hindi niya alam na balang araw siya ang magiging unang pusa na makakarating sa kalawakan. Ganito nagsimula ang kwento ng ating munting bida. Noong year 1963, may grupo ng mga French scientists na naghahanap ng hayop na pwedeng ipadala sa space para pag-aralan kung paano naaapektuhan ng matinding G-force at kawalan ng gravity ang katawan ng isang buhay na nilalang. Maraming pusa ang sinuri, ngunit may isang kakaiba sa kanila. Isang pusang may kulay na itim at puting balahibo na may suot na code number lamang na C341. Tahimik siya, hindi siya agresibo, hindi siya nangangalmot at para bang nagtitiwala siya sa mga taong nag-aalaga sa kanya. At dahil doon, siya ang napili. Noong October 18, 1963, isinakay siya sa isang rocket na tinatawag na Veronique. Habang umaandar ang makina ng rocket, umalingaw-ngaw ang napakalakas na ugong ng mga makina. Habang ang pusa ay nasa loob ng naturang rocket at unti-unting umaangat palayo sa ating mundo. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang pusang dating pagalagala sa kalye ng Paris ay lumilipad na sa kalawakan. Umabot ang rocket sa higit 150 kilometers. Sa taas ng mundo, lampas sa hangganan ng space. At doon, sa katahimikan ng kalawakan, naranasan ng pusa ang isang bagay na kakaunti pa lamang ang nakaranas noon. Ang kawalan ng gravity. Sa loob ng ilang minuto, ang pusang iyon ay lumutang sa kapsula habang ang Earth ay nasa malayo sa ibaba. Pagkatapos ng maikling misyon, bumalik ang kapsula sa Earth gamit ang parachute. At himalang buhay siyang nakabalik. Sa wakas, binigyan siya ng pangalan. Tinawag siyang Felicette, ang pusang nakarating sa kalawakan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang kwento. Pagkalipas ng halos 2 buwan, nagpasya ang mga scientist na pag-aralan kung ano ang epekto ng pagpunta sa space sa kanyang katawan. Upang gawin iyon, kinailangan nilang isakripisyo ang pusang minsang nagtiwala sa kanila. Tinapos ang kanyang buhay sa isang laboratorio para lamang masuri ang kanyang utak. Ngunit sa huli, kakaunti lamang ang bagong impormasyon na nakuha mula sa pag-aaral. Sa paglipas ng mga dekada, halos nakalimutan ng mundo ang kanyang pangalan. Ngunit ngayon, sa Strasbourg, France, may isang maliit na rebultong tanso na nakatayo bilang alaala. Isang pusang nakaupo sa ibabaw ng mundo, nakatingin sa mga bituin. Parang naaalala pa rin niya ang sandaling minsan niyang naabot ang kalawakan.